Nanginginig ang mga kamay ni Elara Ara Reyes habang kinakarga ang nanlalambot na katawan ni Miguelito o Miko sa kanyang bisig. Umaatungal ang bata, ngunit walang tunog na lumalabas. Halos hindi na humihinga ang 9 na buwang gulang na sanggol. Sa labas ng silid, naririnig pa ni Ara ang humaharurot na sasakyan ni Dra, Bea Alcantara. Ang nagpakilalang dekalidad na yaya na bigla na lang naglaho at iniwan ang bata sa gitna ng matinding lagnat. "Naku po, Miko!" bulong ni Ara, pilit pinipigilan ang sarili na humagulgol. Pinakiramdaman niya ang init ng katawan ng bata, isang init na nagpapaalala sa kanya ng huling lagnat ng kanyang sariling anak. Hindi na mangyayari ulit ito. Iyon ang pangakong binitawan niya sa sarili. Isang pangako sa kaluluwa ng kanyang anak na hindi niya naprotektahan. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nakita niya ang isang bata na unti-unting lumulubog sa dilim at hindi niya kakayaning mabuhay kung mangyari pa ito muli. Ang bawat singasing na paghinga ni Miko ay isang tibo sa kanyang puso, nagbubukas ng sariwang sugat ng kanyang nakaraan, kung paano siya nagulantang sa katahimikan ng kuna ng kanyang anak. Ang lamig ng balat nito, kahit anong higpit ng yakap. Mabilis na tiningnan ni Ara ang orasan. Halos mag-uumaga na, ngunit wala pa rin si Don Rafael Hidalgo. Siguradong nasa opisina pa rin ito, abala sa kanyang malaking kumpanya. Isang gabi pa lang ang nakalipas nang marinig niya ang argumento ni Rafa at Bea tungkol sa bakasyon ng huli. Pinayagan din naman agad ni Rafa ang paalis ng yaya, basta't makahanap siya ng pansamantalang kapalit. Ngunit sa huli, walang dumating at naiwan si Miko na nag-iisa. Ngayon si Bea mismo ang basta-basta umalis. Iniwan ang bata na nasa bingit ng panganib. "Ma'am, wala nang gatas," paos na sabi ni Aling Nena, ang kusinera, na may halong pag-aalala. "Sinubukan ko ng pakainin ng tubig pero isinusuka niya." Patuloy ang pag-iyak ni Miko. Isang mahinang tunog lamang, halos walang tinig. Ang kanyang mga labi ay tuyot na tuyot at ang kanyang mga mata ay nanlalalim, halos nakapikit na. Naramdaman ni Ara ang matinding takot na bumalot sa kanya. Hindi ito tulad ng simpleng lagnat. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Inilapag ni Ara si Miko sa sofa at mabilis na tumungo sa kusina. Kinuha niya ang bote ng gatas, ngunit iyon ay halos walang laman. Sinubukan niyang painumin si Miko, ngunit isinuka lang din ng bata. Ang huling gatas na nabili ay ubos na, at ang tindahan sa kanto ay sarado na sa ganitong oras. "Aling Nena, wala po ba tayong ibang gatas?" tanong ni Ara. Halos lumabas na ang luha sa kanyang mga mata. Umiling si Aling Nena. "Wala na, Ara." Hindi naman sinabi ni Dra, Bea, na kailangan pa eh. Bumalik si Ara sa tabi ni Miko. Nanginginig ang buo niyang katawan. Naalala niya ang kanyang lola, isang albularya sa probinsya, na minsang nagsabi, "Kung walang-wala na, at ang kailangan ay buhay, gamitin ang kaloob ng may kapal." Ang kaloob na iyon ay ang kanyang sariling katawan. Hinawakan ni Ara ang kanyang dibdib. Matapos niyang mawala ang kanyang anak, hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang gatas. Sa gabi, madalas itong sumasakit dahil sa pagpupuno. Ito ay isang patuloy na paalala sa kanya ng kanyang nawawalang anghel, ngunit ngayon, ito ay tila isang pag-asa. Ito ang gatas na para sana sa kanyang anak. Ngunit ngayon, maaari itong makapagligtas ng isa pang buhay. Mabilis na tiningnan niya ang paligid. Ang malaking bahay ay tahimik. Tanging ang mahinang pag-ungol ni Miko ang naririnig. Walang ibang tao kundi sila ni Aling Nena, na abala sa paghahanap ng kung anong panlunas sa kusina. Napansin ni Ara ang kabaong na kahoy na nasa itaas ng refrigerator, kung saan nakalagay ang mga tuyong halaman na ibinigay sa kanya ng kanyang lola para sa emergency na lagnat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito at kumuha ng ilang tuyong dahon. Paano kung hindi ito tama?
Bulong niya sa sarili. Paano kung... Ngunit ang namimilipit na katawan ni Miko ay nagpasiya para sa kanya. Kailangan niya itong gawin. Kung ang kanyang anak ay nabuhay pa, sana ay mayroon ding pagkakataon si Miko. Ito ay hindi lamang tungkol sa bata. Ito ay tungkol sa kanyang sariling kaluluwa, ang kanyang pagtubos. Hinawakan ni Ara ang tuyong dahon at piniga ang katas nito sa isang baso ng tubig. Ito ang lunas na itinuro ng kanyang lola, isang lumang pamamaraan na hindi karaniwan sa syudad. Ngunit napatunayan na epektibo sa probinsya. Ibinuhos niya ang kaunting katas sa isang kutsara at pilit na ipinainom kay Miko. Unti-unti, nilulun ito ng bata kahit na may kahirapan. Pagkatapos, marahan niyang itinapat si Miko sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Miko ang init ng balat ni Ara at ang amoy ng gatas. Kahit sa kalagayan nitong halos walang lakas, nakita ni Ara ang kaunting reaksyon mula sa bata. Inumpisahan niyang subuan si Miko. Sa bawat paghigop ng bata, naramdaman ni Ara ang sakit sa kanyang dibdib na unti-unting napapalitan ng pag-asa. Ang bawat patak ay tila ginto, isang sagradong koneksyon na nagbibigay buhay. Unti-unting kumalma si Miko. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng mahinang paghilik at ang kanyang paghinga ay naging mas regular. Ang init ng katawan niya ay bahagyang bumaba, ngunit hindi pa rin siya tuluyang ligtas. Alam ni Ara na kailangan niyang magpatuloy, panatilihin ang init ng bata at ipagpatuloy ang pagpapakain hanggang sa bumuti ang kanyang kalagayan. Nandoon siya, nakaupo sa sahig, yakap-yakap si Miko, habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa bintana. Ang kanyang buhok ay basa ng pawis at luha. Ang kanyang damit ay bahagyang basa ng gatas. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang mahinang paghinga ni Miko, ang munting tanda ng buhay sa kanyang mga bisig. Biglang bumukas ang pintuan ng sala. Isang matangkad na anino ang pumasok, at kasunod nito ang malakas na yapak ng sapatos. Si Don Rafael Hidalgo. Ang kanyang matikas na tindig ay nagbigay ng bigat sa buong silid, at ang kanyang mukha ay nakakunot, halatang pagod mula sa magdamag na trabaho. Napatingin si Rafa Kayara. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang yaya nakaupo sa sahig, habang ang kanyang anak ay mahimbing na nakasandal sa kanyang dibdib. Ang mga mata ng bata ay nakapikit at ang mga labi ay nakasubsob sa damit ni Ara. Ang mga mata ni Rafa ay nanlisik. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding galit. Narinig niya ang hinala ni Bea tungkol kay Ara, ngunit binaliwala niya ito. Ngayon, nakita niya ang senaryo na kinatatakutan niya. Anong ginagawa mo sa anak ko? Ang boses ni Rafa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, malamig at puno ng pagdududa. Ano ang ginagawa mo sa kanya? Tumayo si Ara. Marahang inilayo si Miko mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nakita niya ang galit sa mga mata ng kanyang amo. Ang pag-aakala na nagawa niya ang isang masamang bagay. Sir, may sakit po si Miko. Sinubukan kong tulungan. Sagot ni Ara. Nanginginig ang boses. Iniwan po siya ni Dra. Bea, wala na pong gatas. Hindi pinakinggan ni Rafa ang kanyang paliwanag. Lumapit siya, ang kanyang mukha ay tila bato, at marahas na inagaw si Miko mula sa bisig ni Ara. Huwag kang lumapit sa anak ko! Huwag na huwag! Sigaw ni Rafa. Ayoko nang makita ka sa bahay na ito. Lumayas ka. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nanubig, ngunit hindi niya pinayagang lumabas ang luha. Naramdaman niya ang sakit ng pagtanggi, ang sakit ng maling paghusga. Ang kanyang pagmamahal at sakripisyo ay biglang naging isang sumpa. Si Miko, na mahina pa rin, ay mahigpit na humawak sa damit ni Rafa, ngunit sa gitna ng lahat ng ito,
Tila naghanap ng huling sulyap kay Ara. "Huwag mong gagawin sa anak ko ang ginawa mo sa sarili mong anak!" Bulong ni Rafa. Ang bawat salita ay isang talim na sumugat sa kaluluwa ni Ara. "Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Umalis ka!" Ngayon na, hindi nawala ang galit sa dibdib ni Don Rafael Hidalgo habang tinititigan niya si Ara, ang babaeng halos hindi niya kilala na ipinagkatiwala niya sa kanyang anak dahil sa rekomendasyon ni Bea. Ngayon, nakita niya ito na may kakaibang ginagawa kay Miko. Ang larawang iyon si Ara na may bahid ng gatas sa dibdib, si Miko na nakasubsob doon ay kumulo sa kanyang dugo. Paano nangyari iyon? Ano ang ibig sabihin niyon? Ang mga katanungan ay binalot ng matinding pagkadismaya. "Lumayas ka." Ulit niya, mas malakas. Halos paus na ang boses. "Hindi kita kailangan dito. Huwag mong hahayaan na saktan mo ang anak ko gaya ng nangyari sa'yo." Naramdaman ni Rafa ang hapdi sa sarili niyang bibig pagkatapos bigkasin ang huling pangungusap. Hindi niya dapat sinabi iyon. Ito ay isang mababang suntok. Isang bagay na ibinulong sa kanya ni Bea tungkol sa nakaraan ni Ara, isang bagay na dapat ay hindi na niya binanggit. Ngunit ang galit at takot para kay Miko ay lumamon sa kanyang paghuhusga. Nakita niya ang pagliit ng mga mata ni Ara, ang pagkirot ng kanyang mukha. Lumabas ang luha sa mga mata nito, ngunit hindi ito bumagsak. Walang pagtutol, walang pagsigaw. Tumayo lang ito. Marahang inilapag si Miko sa bisig ni Rafa at dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang silid. Ang pagiging tahimik ni Ara ay lalong nagpakulo sa dugo ni Rafa. Para sa kanya, iyon ay senyales ng pagkakasala. Dumating si Bea galing sa kusina na tila nagmamadali. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang labi ay bahagyang nakangiti. "Sir Rafa, anong nangyayari?" tanong niya, na tila nagmamalasakit, ngunit may bahid ng pagtagumpay sa kanyang boses. "Umalis na siya?" Malamig na sagot ni Rafa, habang inakay si Miko sa kanyang mga bisig. "Hindi ko maintindihan kung bakit niya nagawa iyon." Umiling si Bea. Kunwari ay nababahala. "Sinasabi ko na nga ba, sir? May kakaiba talaga sa babaeng iyon. Mukhang hindi tama ang pag-iisip." Sayang. Pero ang importante ay ligtas si Miko. "Ligtas?" Tinitigan ni Rafa si Miko. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang balat ay tila maputla pa rin, at ang kanyang paghinga ay mababaw. Nagulat siya nang makita ang kaunting tuyong dahon sa mga labi ni Miko. Ano iyon? Ngunit binaliwala niya. Iniisip na baka dumilang. Ang tanging alam niya ay si Miko ay humihinga na at hindi na nanginginig. Para sa kanya, sapat na iyon. Ang kanyang desisyon ay tama. "Ayos lang ba si Miko, Bea?" tanong ni Rafa. "Opo, Sir Rafa." Mabilis na sagot ni Bea habang hinahaplos ang noo ni Miko. "Siguro ay napagod lang. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa kanya." Pinanood ni Rafa si Ara habang nag-iimpake ito. Walang imik ang babae. Tanging ang tunog lamang ng pagbukas at pagsara ng bag ang naririnig. Sa loob ng ilang minuto, lumabas si Ara. Dala ang kanyang maliit na maleta. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Rafa. Ngunit sa huling sandali, huminto ito sa pintuan ng silid ni Miko. Nakita ni Rafa ang pagnanais sa mga mata ni Ara. Na makita si Miko, ngunit hindi niya pinayagan. Hinarangan niya ang daan. "Hindi na siya dapat lumapit sa anak ko." Bulong ni Rafa sa sarili, ngunit sapat para marinig ni Ara. Pinilit ni Ara na ngumiti. Isang malungkot na ngiti. Pagkatapos, tumalikod na ito at lumabas ng bahay. Nang walang paalam, ang bawat hakbang ni Ara ay tila mabigat. Isang anino na unti-unting lumalayo. Nang mawala si Ara sa paningin, naramdaman ni Rafa ang kaunting ginhawa. Nagawa niya ang tama. Pinrotektahan niya ang kanyang anak. Ngayon, makakapagpahinga na siya.
Ilang oras ang lumipas. Sinubukan ni Rafa na pakainin si Miko ng gatas, ngunit ayaw nitong uminom. Pilit niya itong sinubuan, ngunit iniluluwa lang ng bata. Nagulat si Rafa nang makita ang pag-iyak ni Miko. Isang iyak na hindi tulad ng iyak kanina, isang iyak na tila nawawalan ng pag-asa. Miko, anak, uminom ka. Pilit ni Rafa na nagsisimulang mag-alala, ngunit umiling lang si Miko. Lumipas ang maghapon at si Miko ay walang ganang kumain o uminom. Ang lagnat nito ay bumalik at mas mataas pa kaysa kanina. Ang balat nito ay naging mas maputla at ang mga mata ay nanlalalim. Tinawagan ni Rafa si Bea. Bea, bumalik ka. Nagpapahinga na si Ara pero parang lumalala ang lagnat ni Miko. Ha? Pero sir, bakit naman po? Maririnig ang pagkabigla sa boses ni Bea. Kagagaling ko lang po. Sigurado po ba kayo? Bumalik ka na lang! Pagdating ni Bea, sinubukan niyang painumin si Miko ng gatas, ngunit pareho pa rin ang reaksyon ng bata. Naku sir, siguro po ay naapektuhan ng kung anong ipinainom ni Ara kay Miko, sabi ni Bea, habang nagpapanggap na nag-aalala. Sinasabi ko na nga po sa inyo, Sir Rafa, hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng iyon. Pinipilit ni Rafa na paniwalaan ang sinasabi ni Bea, ngunit may bahagi sa kanya ang nag-aalinlangan. Hindi niya maintindihan kung bakit lumala ang kondisyon ni Miko matapos umalis si Ara. Isang hapon, habang si Rafa ay nakatingin sa labas ng bintana, narinig niya ang boses ni Bea mula sa study room. Akala niya ay kausap nito ang isang kaibigan, ngunit narinig niya ang pangalan niya at pangalan ni Ara. Oo, nagtagumpay ako. Bulong ni Bea sa telepono na tila nag-iingat na hindi marinig. Wala na si Ara. Nag-iisa na si Rafa at sa akin na siya magtitiwala. Ang mga pinaplano ko, unti-unti nang natutupad. Sa wakas, magiging akin na ang lahat. Nanigas si Rafa sa kinatatayuan niya. Ang bawat salita ni Bea ay tila yelo na dumaloy sa kanyang ugat. Anong pinaplano? Sa kanya na magtitiwala? Ang mga sinabi ni Bea ay nagbigay ng kaba sa kanyang dibdib. May hindi tama. Mayroong malaking mali. Ngunit bago pa niya maintindihan ang lahat, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw mula sa kwarto ni Miko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tumatakbo patungo sa silid ng anak. Pagdating niya, nakita niya si Miko na nanginginig sa kama. Ang kanyang katawan ay namimilipit sa tindi ng lagnat. Ang mga mata nito ay nakapikit ng mariin at ang kanyang mga labi ay nangingitim. Hindi ito simpleng lagnat, ito ay kumbulsyon. Miko! Anak! Sigaw ni Rafa habang niyakap ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Miko ay nagpapakita na ang sitwasyon ay nasa bingit na ng kamatayan. Hindi! Hindi ito pwede! Sa pagitan ng kanyang pag-iyak at pagtangis, naramdaman ni Rafa ang isang matinding pagsisisi. Nakita niya ang mukha ni Ara sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal para kay Miko. Ang huling sulyap ni Miko kay Ara. Lahat ng hinala niya kay Ara ay unti-unting nawala. Siya, si Don Rafael Hidalgo, ay nagkamali. Isang napakalaking pagkakamali. Narinig pa rin ni Elara, Ara Reyes ang pagharurot ng gulong ng taxi papalayo. Ang tunog nito ay tila isang busina na nagpapalayo sa kanya mula sa lahat ng sakit at pagkalito. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Sa labas ng gate ng mansyon ni Don Rafael Hidalgo, bitbit ang kanyang maliit na maleta, ang lamig ng hangin sa Maynila ay tila dumadampi sa kanyang balat, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi. Ang mga salita ni Rafa, "Huwag mong gagawin sa anak ko ang ginawa mo sa sarili mong anak," ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malupit na paalala ng kanyang pinakamalalim na sugat. Pinilit ni Ara na maglakad. Kailangan niyang lumayo,
Kailangan niyang makabalik sa lugar kung saan siya nagkaroon ng kapayapaan, kahit panandalian. Barangay San Roque, ang kanyang probinsya, ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan siya nagmahal, at kung saan din niya naranasan ang pinakamatinding sakit. Ilang oras siyang naglakbay, nakasakay sa bus, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting napalitan ng mga bukid at puno. Sa bawat kilometrong lumalayo siya sa Maynila, naramdaman niya ang unti-unting pagbaba ng tensyon sa kanyang katawan, ngunit hindi sa kanyang kaluluwa. Pagdating sa San Roque, naglakad si Ara sa makipot na daan patungo sa lumang kubo ng kanyang lola. Ang kubo ay tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng mga alaala. Ang mga puno ng mangga ay pareho pa rin, ang simoy ng hangin ay pareho pa rin. Ngunit ang kanyang puso, hindi na. Dumiretso si Ara sa likod ng kubo, kung saan nakatayo ang isang maliit na krus na kahoy. Dito nakalibing ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel, si Baby Liam, 5 buwan pa lang sa sinapupunan, nang bigla na lang naglaho. Isang madugong pangyayari, isang matinding sakit, at ang katahimikan ng kuna na hindi na kailanman napuno ng iyak ng sanggol. Anak ko, bulong ni Ara, habang lumuluhod sa harap ng krus. Hinaplos niya ang kahoy, ang bawat haplos ay isang kirot sa kanyang puso. Patawarin mo ako, anak. Hindi kita naprotektahan. Bumalik sa isipan niya ang araw na iyon. Ang matinding pagdurugo, ang mga sigaw niya, ang pagmamadali sa ospital, ang mukha ng doktor na umiling, ang malamig na katotohanan na bumulabog sa kanyang mundo. Pasensya na po, ma'am. Hindi na po kinaya. Ang mga salitang iyon ay patuloy na nagpapahirap sa kanya, isang patuloy na sumpa kung bakit siya, isang ina, ay hindi nakapagbigay ng buhay sa kanyang sariling anak. Ito ang huyit diem chimang niya. Ang kanyang fatal flaw ang pag-iisip na siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Ang pagtanggap sa sarili bilang isang nabigong ina. Kahit na gaano pa niya sinubukan, hindi niya matanggap ang katotohanan. Ang kanyang pagkatao ay nabuo sa paligid ng kanyang kakulangan, ang kanyang pagkabigo. Ito ang dahilan kung bakit niya gustong tulungan si Miko. Ang kanyang want, gusto niyang bigyan ng buhay at pagmamahal ang isang bata na tila walang pinagmulan, upang punan ang kawalan sa kanyang sariling puso. Naramdaman niya ang matinding pagod, ang sakit ng kanyang katawan mula sa stress at kakulangan ng tulog. Alam niyang kailangan niyang magpahinga, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng hangin, at ang pagdaan ng oras ay tila walang kahulugan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, narinig ni Ara ang isang tunog, isang sasakyan na huminto sa labasan ng barangay. Hindi niya pinansin, marahil ay isang turista o isang panauhin, walang may alam sa kanyang pagdating. Ngunit ang tunog ng mga yabag ay papalapit, hindi isang karaniwang yabag. Ito ay mabilis, nagmamadali, tila may hinahanap. Bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Naramdaman niya ang kaba. Hindi kaya biglang bumukas ang tarangkahan ng maliit na bakuran. Napatayo si Ara. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Nakita niya ang isang matangkad na figura. Ang kanyang buhok ay gulong-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pawis. Si Don Rafael Hidalgo at sa kanyang bisig, si Miko. Ang bata ay tila mas lalo pang namayat kaysa noong umaga. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga labi ay tuyot na tuyot. Ang kanyang paghinga ay mahina at mababaw. Isang maliit na ungol ang lumabas sa bibig ni Miko, isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang matinding paghihirap. Napansin ni Rafa si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Isang Ara na gulo ang buhok. Ang kanyang damit ay lukot.
at ang kanyang mga mata ay namamaga at pula mula sa pag-iyak. Nakita niya ang krus sa likod ni Ara at doon, unti-unting bumagsak ang kanyang galit, napalitan ng isang bagay na mas malalim, pag-unawa. Ara, bulong ni Rafa, ang kanyang boses ay tila desperado. Lumapit siya, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, tila ba nagdadala ng isang malaking pasanin. Ara, kailangan kita! Si Miko! Si Miko! Lumalala. Niyakap ni Rafa ang bata ng mahigpit. Hindi na siya gumaling simula nang umalis ka. Sinubukan ko ang lahat, pero wala. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Ara. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig habang hinahaplos niya ang noo ni Miko. Mainit. Sobrang init. Ang sakit na naramdaman niya noong umaga ay bumalik. Doble pa. Nagawa niya ang lahat para mailigtas ang bata. At ngayon, dahil sa maling paghatol ni Rafa, nasa bingit na naman ng kamatayan si Miko. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, sir. Malamig na sabi ni Ara, pilit kinokontrol ang sariling emosyon. Umiling si Rafa. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa, tila sasabog sa matinding takot. Nasa ospital na kami kanina. Walang magawa ang mga doktor. Ang sabi nila, wala na silang magagawa. Napayuko si Rafa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Narinig ko ang usapan ni Bea. May pinaplano siyang masama. Nagkamali ako, Ara. Sobrang nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ang pagtangis ni Rafa ay tila tumusok sa puso ni Ara. Nakita niya ang isang makapangyarihang tao na unti-unting bumabagsak. Ang kanyang pagiging mayaman ay walang silbi sa harap ng kamatayan. Naramdaman niya ang awa. Ngunit kasama ng awa ay ang pag-aalinlangan. Babalik ba siya sa impyerno na iniwan niya? Sa lugar kung saan ang kanyang kabutihan ay binayaran ng panghuhusga? Hindi ko alam, sir. Bulong ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Sakit lang ang idudulot sa akin ng bahay ninyo. Saka, paano ako babalik pagkatapos ninyo akong sigawan ng ganoon? Paano ko kayo pagkakatiwalaan? Hindi ko alam, Ara. Sagot ni Rafa. Nakaluhod na ngayon sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero kailangan ka ni Miko. Nanginginig siya sa lagnat. Hindi siya umiinom ng gatas. Hindi na siya nagre-respond. Parang humihingi siya sa akin ng tulong na hindi ko maibigay. Ibinaba niya si Miko. Halos mawalan ng lakas at dahan-dahang itinulak ang bata patungo kay Ara. Ang tanging nakita kong paraan para mabuhay siya ay noong nasa bisig mo siya. Naging maayos siya noong ikaw ang nag-aalaga. Ibigay mo sa kanya ang pangalawang pagkakataon, Ara. Ibigay mo ang pangalawang pagkakataon sa akin para maging tama ang lahat. Pinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding paghila ng kanyang puso para kay Miko. Ang bata ay walang kasalanan. Ang bata ay nangangailangan sa kanya. Ito ang kanyang need, ang muling magmahal ng buo, nang walang pag-aalinlangan, nang walang takot sa nakaraan. Ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, niyakap niya si Miko. Ang katawan ng bata ay mainit na mainit, ngunit naramdaman ni Ara ang kaunting ginhawa sa pagkakapit nito sa kanyang damit. Ang malalim na paghihirap ni Miko ay tila tumawag sa kanyang pagiging ina, na tila nagpupukaw ng isang malalim na instinct na matagal nang natutulog. Ayos na po, bulong ni Ara, habang pinipigilan ang kanyang sariling pag-iyak. Babalik po ako, para kay Miko. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Rafa, ang matinding pag-asa na nabuo sa kanyang mga mata. Nanginginig siya sa pagkaawa at bahagyang pagkakakonsensya. Ngunit para kay Ara, ang pagbabalik na iyon ay isang hakbang sa kawalan ng katiyakan. May pag-asa para kay Miko. Ngunit paano naman ang kanyang sariling sugatan na puso? Ang katanungang iyon ay tila isang anino na sumusunod sa kanya.
habang unti-unti silang bumalik sa syudad, patungo sa mansyon na puno ng mga lihim at sakit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at pagod, isang larawan ng isang babaeng sumusuko sa tadhana para sa kapakanan ng isang bata, ngunit hindi pa rin nakahanap ng kapayapaan para sa sarili. Hindi maipaliwanag ni Don Rafael Hidalgo ang kalma na naramdaman niya nang bumalik si Elara Reyes sa kanyang mansyon. Ang kaguluhan ng mga nakaraang oras, ang kumbulsyon ni Miko, ang kanyang desperadong paghahanap kay Ara ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ang kalma na iyon ay hindi dulot ng kapayapaan sa isip, kundi ng pagkaubos ng lakas mula sa matinding pag-aalala. Ngunit habang nakita niya si Ara na muling inaaruga si Miko, pagdating nila sa mansyon, dumiretso si Ara sa silid ni Miko. Wala siyang sinayang na oras. Walang salita, walang pagtutol. Agad niyang inasikaso ang bata. Pinaliguan ng maligamgam na tubig at sinubuan ng gatas na pilit niyang pinahigop. Sa bawat oras na lumipas, nakita ni Rafa ang milagro. Ang lagnat ni Miko ay unti-unting bumaba. Ang kanyang paghinga ay naging mas regular. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nakapikit na lang, ay dahan-dahang bumukas. At sa pagitan ng kahinaan, nakita ni Rafa ang isang ngiti na para lamang kay Ara. Mami Ara. Mahinang bulong ni Miko, habang mahigpit na nakakapit sa damit ni Ara. Napakagatlabi si Rafa. Mami Ara. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam niya sa narinig. Kirot? Tuwa? O isang kakaibang pagtanggap? Ang anak niya, na bihirang magsalita maliban sa pag-iyak, ay may tinawag na mami. At hindi ito ang kanyang yumaong asawa. Hindi rin si Bea, si Ara. Ang babaeng halos ipatapon niya sa kawalan. Nanatili si Rafa sa gilid ng pintuan, pinagmamasdan si Ara. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng napakagaan. Ang kanyang boses ay malambing habang kinakausap si Miko. Binabasahan ng kwento, kinakantahan ng isang pamilyar na kundiman. Ang pagiging ina ay tila dumadaloy sa bawat ugat ni Ara. Isang bagay na hindi niya nakita kay Bea kahit gaano pa katagal niya itong pinagkatiwalaan. Ang kanyang paghanga kay Ara ay nagsimulang tumubo, isang butil ng pag-unawa na sumibol sa gitna ng kanyang mga pagdududa. Biglang bumukas ang pintuan ng mansyon at pumasok si Dra. Bea Alcantara. Ang kanyang mukha ay nakakunot. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Nagulat siya nang makita si Ara na nakaupo sa tabi ni Miko. Anong ginagawa niya dito, Sir Rafa? Halos sigaw ni Bea. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigla. Akala ko ba ay pinalayas niyo na siya? Paano siya nakabalik? Lumapit si Rafa. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lamig. Bumalik siya dahil kailangan siya ni Miko. Lumala ang kondisyon ng anak ko nang wala siya. Pero sir, napakadelikado niya. Sinasabi ko na po sa inyo, may ginagawa siyang kakaiba kay Miko. May pamahiin siya. Baka kung ano pa ang gawin niya sa bata. Patuloy si Bea, lumapit kay Rafa at hinawakan ang kanyang braso. Pilit itong pinipiga na tila nang hihingi ng simpatya. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Isang tahimik na babala kay Ara na huwag sumagot. Bea, tumahimik ka. Malamig na sabi ni Rafa. Marahang inalis ang kamay ni Bea. Ang importante ay si Miko. At ngayon, gumagaling siya. Ngumiti si Bea. Isang mapait na ngiti. Pangako ko, sir, hindi ko po kayo bibiguin. Aalagaan ko po si Miko. At ipapakita ko po sa inyo na mas karapat-dapat ako kaysa sa kung sino paman. Nagpatuloy ang mga araw. Si Miko ay mabilis na gumaling. Ang kanyang mga ngiti ay naging mas malawak. Ang kanyang tawanan ay mas malakas. Hindi nawala si Ara sa tabi ng bata. At sa bawat araw, nakita ni Rafa ang koneksyon nilang dalawa na lumalalim. Madalas niyang mahuli ang kanyang sarili na nakangiti
habang pinapanood si Ara na naglalaro kay Miko o habang kinakantahan ito ng lullaby. Sa mga sandaling iyon, tila nawawala ang lamig sa kanyang puso, ang lungkot na dulot ng pagkamatay ng kanyang asawa. Isang hapon, habang abala si Ara sa paglilinis ng silid ni Miko, sinadya ni Bea na ilagay ang isang mabigat na paso ng halaman sa isang tray na nasa gilid ng bintana. Kunwari ay naglilinis din siya. Ara, pakikuha nga ito, utos ni Bea. Na tila abala, lumapit si Ara at nang hahawakan na niya ang tray, marahas na kinuha ni Bea ang kanyang kamay at sinadyang itulak ang tray. Bumagsak ang paso ng halaman at gumuho ang lupa sa sahig. Tumalsik ang kaunting basag na palayok sa braso ni Ara at agad itong nasugatan. Ay, Ara! Ano ba naman iyan? Napakaburara mo naman! Sigaw ni Bea, kunwari ay galit, habang nakatingin kay Rafa na kalalabas lang mula sa kanyang study room. Sir, tingnan niyo po. Hindi po talaga siya magaling mag-ingat. Paano po kung si Miko ang nasaktan? Narinig ni Rafa ang sigawan. Lumapit siya at nakita ang basag na paso at ang sugat sa braso ni Ara. Nakita rin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Bea. Bea, anong nangyari? Tanong niya. Sir, naglilinis po ako. Tapos bigla pong hinawakan ni Ara yung tray at pinutol ni Rafa ang kanyang pagsasalita. Nakita ko ang lahat. Malamig na sabi ni Rafa na ikinagulat ni Bea. Hindi siya nakasagot. Nakita niya kung paano sinadya ni Bea na itulak ang tray, kung paano nito pilit na sisihin si Ara. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pagdududa kay Bea ay naging isang matinding pagkamuhi. Ara, ayos ka lang? Tanong ni Rafa. Lumapit kay Ara at tiningnan ang kanyang sugat. Tara, gagamutin natin. Tinitigan ni Bea si Rafa na may matinding galit. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya, ngunit si Rafa ay walang pakialam. Mas lalo siyang naniwala sa pagiging makasarili at kasamaan ni Bea. Kinabukasan, habang nasa opisina si Rafa, napagdesisyonan niyang imbestigahan ang background ni Bea. Kakaiba ang kilos nito, at ang kanyang mga salita sa telepono ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Hiniling niya sa kanyang secretary na hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Beatriz Alcantara, kabilang ang kanyang pamilya at mga dating trabaho. Sa hapon, habang naglalakad si Rafa sa hallway, narinig niya ang boses ni Bea mula sa guest room. Akala niya ay kausap nito ang isang kaibigan. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay nagpatayo ng balahibo niya. Wala siyang alam, tita. Bulong ni Bea sa telepono, na tila nag-iingat na walang makarinig. Ang mahalaga ay nasa akin ang tiwala ni Rafa. Sa sandaling wala na si Ara, tuluyan ko nang makukuha ang lahat. Ang ari-arian, ang kumpanya, at si Rafa. Nanginig si Rafa. Ari-arian, kumpanya, ang kanyang tiwala, ang lahat ay nagsimulang maging malinaw. Hindi lang si Miko ang target ni Bea, pati siya, pati ang kanyang buong buhay. Isang ahas ang pinapasok niya sa kanyang tahanan. Naramdaman ni Rafa ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang study room at narinig niya ang pagbaba ng telepono ni Bea. Lumingon si Rafa at nakita niyang papalabas si Bea ng guest room. May dala itong maliit na laruan ni Miko. Sir, na kay Miko po ito kanina. Naiwan niya po rito, sabi ni Bea, ngumiti. Ah, salamat, tipid na sagot ni Rafa. Habang pilit na pinipigilan ang kanyang galit, tinitigan niya ang laruan. Isang maliit na teddy bear. Ang ngiti ni Bea ay tila isang maskara at sa likod nito, nakita ni Rafa ang isang malalim at madilim na lihim. Pagkalingon ni Rafa, pumasok si Bea sa kwarto ni Ara. Inilagay niya ang teddy bear sa ibabaw ng bedside table ni Ara na tila hindi alintana na nakita siya ni Rafa. Nagkunwari siyang inaayos ang kumot sa kama
Ngunit sa isang mabilis na kilos, idinikit niya ang isang maliit na, halos hindi makita, na piraso ng metal sa ilalim ng table. Isang micro. Naramdaman ni Ara na nakaupo sa gilid ng kama at nagpapahinga ang isang kakaibang pakiramdam. Isang malamig na simoy ng hangin. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Tanging ang maliit na teddy bear ni Miko na nasa bedside table. Bakit naman niya ilalagay iyan dito? Bulong niya sa sarili habang nakaramdam ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Isang hindi kanais-nais na pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya, may nagmamasid. Naramdaman ni Elara Ara Reyes ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang batok. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang araw, mula nang bumalik siya sa mansyon, may kakaiba siyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya, may nagmamasid sa bawat galaw niya. Hindi lang iyon ang nakakapagpakaba sa kanya. Ang mga titig ni Bea Alcantara, mga titig na puno ng pagkamuhi at paghihiganti ay mas malalim pa kaysa sa karaniwan. Alam niyang may pinaplano ang babae. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Miko sa kanyang bisig, nilinis ni Ara ang kwarto ng bata. Inayos niya ang mga laruan, pinunasan ang mga lamesa. Nang linisin niya ang ilalim ng bedside table, may nahawakan siyang matigas at malamig. Kinapa niya ito. Isang maliit na bagay na nakadikit. Nang kunin niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang maliit na micro. Hindi siya nakasigaw, ngunit naramdaman niya ang matinding ginaw na bumalot sa kanyang buong katawan. Kaninong micro ito? Bakit ito nakadikit sa kanyang lamesa? Agad niyang naisip si Bea. Si Bea lang ang may kakayahang gawin ito, ang may motibo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi lang pala basta paninira ang nais ni Bea. Nakikinig ito sa bawat salita niya, sa bawat paghinga niya. Ang takot ay unti-unting lumamon sa kanyang pag-iisip. Kinaumagahan, sinubukan ni Ara na maging mas maingat. Pinilit niyang maging normal, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti kay Miko, may matinding takot at pagdududa. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng ebidensya. Kung hindi, wala siyang laban. Kung titingnan ay wala naman siyang kakayahan na kalabanin ang isang Bea Alcantara. Isang babaeng may pinag-aralan at koneksyon sa mayamang pamilya Hidalgo. Ngunit ang pagmamahal niya kay Miko ay mas malaki pa kaysa sa kanyang takot. Napansin din niya ang kakaibang kilos ni Don Rafael Hidalgo. Madalas siyang nakakakita kay Rafa na abala sa kanyang study room. Ang mga kilay nito ay madalas na nakakunot, na tila may malaking problema. Paminsan-minsan, naririnig niya ang boses ni Rafa sa telepono na may halong galit at pagkabigla. Isang hapon, habang naglilinis siya sa hallway, narinig niya ang boses ni Rafa na may kausap sa telepono. Hindi ko maintindihan, bakit hindi ko ito nakita noon? Ang lahat ng ebidensya, ang koneksyon ni Bea kay Amanda. Bakit hindi ko man lang ito napansin? Ang boses ni Rafa ay puno ng pagsisisi at galit. Naguluhan si Ara. Koneksyon ni Bea kay Amanda? Ang kanyang utak ay nagsimulang mag-ugnay ng mga piraso. Ang kakaibang pagmamalasakit ni Bea kay Rafa, ang kanyang obsession sa pamilya Hidalgo, ang kanyang matinding pagkamuhi kay Ara, may mas malalim pa pala sa mga naisip niya. Kinabukasan, isang gabi, pagkatapos maligo ni Miko, biglang nagsimulang umubo ang bata. Hindi isang ordinaryong ubo. Ito ay malalim, tila may bara sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Dali-dali niyang sinubuan si Miko, ngunit nang makita niya ang kanyang mga labi, nanlamig ang kanyang dugo, bahagyang nangitim, at may puti-puting bula sa gilid. Naku po! Naramdaman ni Ara ang matinding takot. May nagawa si Bea. Pumasok si Bea sa kwarto. Ang kanyang mukha ay sadyang nagulat.
Ngunit ang kanyang mga mata ay naningkit sa isang tagumpay na hindi maitago. May hawak itong maliit na bote na tila walang laman. Ay, si Miko! Bakit siya umuubo? Sabi ni Bea, na tila nagulat, ngunit may bahid ng panlilinlang sa kanyang mga mata. Baka may ininom siyang hindi maganda. Ara, anong ipinainom mo sa kanya? Wala! Sagot ni Ara, habang pilit na pinipigilan ang pag-ubo ni Miko. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at takot. Wala akong ipinainom sa kanya maliban sa gatas at ang gamot niya. Ang puso ni Ara ay kumalabog ng malakas. Alam niyang ito na ang pagkakataon ni Bea. Sigurado ka? Baka naman may itinago kang gamot dyan. Hindi ba't may sarili kang gamot-gamot? Tinuro ni Bea ang kanyang kamay sa drawer kung saan nakalagay ang mga tuyong halaman na ibinigay ng lola ni Ara. Baka naman ipinainom mo iyan kay Miko. Delikado iyan. Ang kanyang boses ay may halong akusasyon, sapat para marinig ng kahit sino. Naramdaman ni Ara ang matinding galit. Ginigipit siya ni Bea. Nais niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang pag-ubo ni Miko ay nagbigay sa kanya ng matinding pag-aalala. Ang bata ay halos hindi na makahinga. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Rafa. Ang kanyang mukha ay nakakunot. Halatang nababahala sa ingay. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat kina Ara at Bea. Tila sinusuri ang bawat isa. Anong nangyayari dito? Tanong ni Rafa. Sir Rafa! Si Miko po! Sigaw ni Bea. Kunwari ay natataranta habang mabilis na itinago ang maliit na bote sa kanyang likod. Umuubo po siya ng matindi. Mukhang may lason po sa katawan. At nakita ko po si Ara na nasa tabi niya. May hawak na kung ano pong gamot. Baka po ito ang pinainom niya sa bata. Itinuro ni Bea ang mga tuyong halaman sa drawer ni Ara. Na tila nagbigay ito ng matinding ebidensya. Sinasabi ko na nga po sa inyo, sir. Delikado po siya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Hindi! Sir, hindi totoo yan. Hindi ko po gagawin iyan kay Miko. Tinutulungan ko lang po siya. Si Bea po, siya po ang may gawa nito. Nakita ko po siya kanina. May hawak na bote. At pagkatapos umubos si Miko, ngumisi si Bea. Anong sinasabi mo, Ara? Nababaliw ka na ba? Paano naman ako magbibigay ng lason sa sarili mong anak? Hindi siya anak mo, sigaw ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. At hindi ko siya lololasonin! Siya ang pinoprotektahan ko, tiningnan ni Rafa si Ara. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala para kay Miko, ngunit ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Ang mga salita ni Ara, ang kanyang katatagan, sa gitna ng akusasyon, ay sumalungat sa mga sinasabi ni Bea. Subalit, ang pag-ubo ni Miko ay patuloy, at ang takot ay nananaig. Sapat na! Sigaw ni Rafa. Ang kanyang ulo ay tila sasabog sa bigat ng mga pangyayari. Ang mahalaga ay si Miko. Kung sino man ang may gawa nito, hindi ko siya mapapatawad. Ang mga salita niya ay tila para kay Ara. Ngunit ang kanyang mga mata ay panandali ang sumulyap kay Bea. Isang sulyap na napansin ni Ara. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Bea. Ang kanyang ngiti ay naging isang matamis na anyo ng pagkabahala. Sir Rafa, sa tingin ko po, kailangan na po nating ipatawag ang pulis. Hindi po ito normal. Baka po may masamang balak si Ara. Napasinghap si Ara. Pulis? Sir, hindi ko po gagawin iyan. Mahal ko po si Miko. Bakit ko po siya sasaktan? Hindi ko alam, Ara. Sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay naguguluhan. Nakatingin kay Miko na unti-unting nanghihina. Sa mga sandaling iyon, ang takot na mawala si Miko ay lumamon sa lahat ng iba pang pagdududa. Narinig ang tunog ng sirena ng pulis. Hindi niya alam kung sino ang tumawag, ngunit alam niyang magbabago ang lahat. Si Bea ay nakangiti.
Isang ngiting punong-puno ng pagtagumpay. Pagdating ng mga pulis, sinubukan ni Rafa na ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit si Bea, sa kanyang huling pagtatangka, ay sumigaw. Si Ara po! Siya po ang naglagay ng lason kay Miko. Nakita ko po siya. Gusto niya pong saktan si Miko para makuha po ang tiwala ni Sir Rafa. Ang tinig ni Bea ay halos sumigaw, puno ng pagkabaliw. Hindi totoo yan! Sigaw ni Ara, habang mahigpit na niyakap si Miko. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa pisngi ni Miko. Pakiusap, Sir Rafa, tulungan niyo po ako. Kailangan niya po ako. Their Samdad is our art. Ngunit ang mga pulis ay hindi nakinig. Nakita nila ang nakabukas na drawer ni Ara. Ang mga tuyong halaman na itinuro ni Bea na tila isang patunay ng kanyang pangkukulam. Nakita nila ang panik sa mukha ni Ara at ang mga pekeng luha ni Bea. Kailangan niyo po sumama sa amin, ma'am. Sabi ng isa sa mga pulis kay Ara. Hindi po! Hindi ko po iiwan si Miko! Sigaw ni Ara habang umiiyak. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila nanigas. Ang kanyang katawan ay tila walang lakas. Ang pag-ubo ni Miko ay lumalakas. Ara! Sigaw ni Miko. Ang kanyang tinig ay mahina. Halos walang tunog. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa damit ni Ara, na tila ayaw nitong bumitaw. Ang bawat pagkapit ni Miko ay isang tibo sa puso ni Ara. Tiningnan ni Rafa si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Isang mabilis na sulyap sa kanyang sariling anak, na unti-unting nanghihina. Ang kanyang puso ay nahati. Ang takot na mawala si Miko ay mas matindi pa kaysa sa kanyang pagdududa kay Bea. Ang kanyang desisyon ay malinaw. Kailangan niyang protektahan si Miko. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan mong sumama sa kanila, Ara. Mahinang sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay tila walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Miko, na unti-unting nanghihina. Para sa kanya, sa mga sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Hinawakan ng mga pulis si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Miko, na tila ayaw bumitaw. Ngunit sa huling sandali, naroon si Bea, ngumisi ng tagumpay, at kinuha si Miko mula sa bisig ni Ara. Huwag kang mag-alala, Miko. Bulong ni Bea sa bata, habang tinitignan si Ara na tinatangay ng mga pulis. Ang kanyang boses ay parang isang matamis na sirena. Ngunit sa pandinig ni Ara, ito ay isang sumpa. Ligtas ka na sa kanya. Ako ang magiging mommy mo. Sa mga sandaling iyon, naroon si Ara. Nakatingin kay Miko habang tinatangay siya palayo. Ang kanyang puso ay dinurog sa libo-libong piraso. Nakita niya ang mga mata ni Miko, puno ng pagkalito. Ang mga labi nitong pilit na nagsasalita, ngunit walang tunog na lumalabas. Isang luha ang bumagsak sa pisngi ni Miko. Isang luha na nagsasabing nangungulila ito sa kanya. Ang larawang iyon si Bea at Rafa na magkasama, at si Ara na tinatangay ay tila isang kutsilyo na sumaksak sa kanyang kaluluwa. Miko! Bulong ni Ara, pilit na kumakawala mula sa mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig sa hawak ng mga pulis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Miko. Miko ko! Ngunit huli na. Hinarang ng mga pulis ang kanyang daan. Nakita niya ang pinto ng mansyon na dahan-dahang nagsara at kasama nito ang kanyang pag-asa. Naramdaman ni Ara ang lamig ng posas sa kanyang pulso. Ito ang simula ng kanyang bangungot. Ang kanyang pagiging inosente ay nawala sa gitna ng mga kasinungalingan at pagtataksil. Lahat ng sakripisyo niya para kay Miko, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan, ay tila walang kabuluhan. Dinala siya sa presinto. Ang mga tanong ay sunod-sunod, ang bawat isa ay tila nagpapahirap sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig, at ang kanyang katawan ay nanginginig.
Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat, ang pagdating niya, ang pag-alis ni Bea, ang gamot na ibinigay niya kay Miko, ang paghahanap ni Rafa sa kanya at ang kanyang pagbabalik. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawawala sa hangin. Ang mga tuyong halaman na nakuha sa kanyang drawer ay naging ebidensya laban sa kanya. Ang bote ng lason na natagpuan sa basurahan na inilagay pala ni Bea doon ay nagpataas sa hinala. Paano ka namin paniniwalaan, ma'am? Tanong ng isa sa mga investigador. Lumalabas sa investigasyon na ikaw lang ang kasama ni Miko nang lumala ang kondisyon niya at ang mga ebidensya. Napakalinaw. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Wala siyang patunay. Wala siyang ebidensya. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang salita laban sa salita ni Bea. Sa selda, naramdaman ni Ara ang matinding lamig. Ang kanyang mga mata ay nanubig at sa wakas, pinayagan niya ang kanyang sarili na umiyak. Umiyak siya ng umiyak, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Miko, ang bata na kailangan niya, ang bata na kanyang minahal. Miko, bulong ni Ara sa kawalan, ang kanyang boses ay paos na. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko maprotektahan ang sarili ko. Paano na lang kita poprotektahan? Sa gitna ng kanyang kalungkutan, naramdaman ni Ara ang matinding galit. Galit kay Bea, ang babaeng walang puso. Galit kay Rafa, ang lalaking nabulagan sa kasinungalingan. At galit sa sarili. Dahil sa kanyang pagiging mahina, sa kanyang pagiging biktima, ang lahat ng pag-asa niya, ang lahat ng kanyang pinanghahawakan, ay tila nawala. Ito na ba ang katapusan ng kanyang kwento? Ito na ba ang paraan upang tuluyan siyang mapag-isa sa kanyang sariling sakit? Samantala, sa mansyon, si Rafa ay nakatingin sa kanyang anak. Si Miko ay nasa silid. May mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan, habang ang mga doktor ay abala sa pagmamanman sa kanyang kalagayan. Si Bea ay nakaupo sa tabi ni Miko, nagpapanggap na nag-aalala. Ngunit ang mga pagdududa ni Rafa ay hindi na nawala. Ang mga salita ni Bea, ang kanyang koneksyon kay Amanda, at ang bote ng lason lahat ay bumalik sa isipan ni Rafa. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng matagal ay isang ahas, isang manipulative na tao. Ngunit bakit? Bakit niya ginawa ito? Hindi na niya kayang maniwala kay Bea. Ngunit hindi rin niya kayang tanggapin na si Ara, ang babaeng nagligtas sa kanyang anak, ay may gawa nito. Ang pagkalito ay lumamon sa kanya. "Sir, nag-iimbestiga pa po kami," sabi ng isang pulis kay Rafa. Pero sa ngayon, si Miss Reyes po ang pangunahing suspek. Ang mga ebidensya ay tumuturo sa kanya. Tiningnan ni Rafa si Miko, na mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang paghinga ay mababaw pa rin. Ang takot na mawala si Miko ay mas matindi pa kaysa sa kanyang pagdududa kay Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Kailangan niyang magdesisyon. Kailangan niyang protektahan si Miko. Naramdaman ni Rafa ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Isang malalim na sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong pera. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan at siya, bilang isang ama, ay walang magawa. Ang lahat ay tila nawawala. Nanatili si Don Rafael Hidalgo sa tabi ni Miko. Ang tunog ng mga monitor sa paligid ay tila nagpapahiwatig ng kanyang sariling tibok ng puso. Mabilis, hindi regular, at puno ng takot. Nasa ospital si Miko. Ang kanyang paghinga ay mababaw pa rin, at ang kanyang kondisyon ay kritikal. Ngunit sa kanyang isipan, hindi si Miko ang tanging nasa bingit. Si Ara, ang babaeng inakusahan niya, ang babaeng ipinadala niya sa kamay ng batas. Hindi niya makalimutan ang huling tingin ni Ara sa kanya. Ang mga mata nitong puno ng sakit, pagtataksil, at pagmamahal kay Miko. Ang sigaw ni Miko na Ara,
ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang lahat ng sinabi ni Bea ay nag-umpisa ng gumuho sa kanyang isipan. Ang kanyang mga hinala kay Bea ay naging isang sigaw. "Bea, mahina, ngunit may diin," natawag ni Rafa. Lumingon si Bea. Ang kanyang mukha ay puno ng pagpapanggap na pag-aalala. "Opo, Sir Rafa? May kailangan po ba kayo?" "Umuwi ka na," sabi ni Rafa, hindi nakatingin sa kanya. "Kailangan kong mag-isa dito." "Pero sir, paano po si Miko?" "Umuwi ka na, Bea," ulit ni Rafa. At sa pagkakataong ito, narinig ni Bea ang babala sa kanyang boses. Naglakad papalayo si Bea. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat, ngunit bago pa siya makalabas, narinig ni Rafa ang isang mahinang bulong. "Sa akin pa rin ang huling halakhak, Rafa. Sa akin pa rin." Nang makalabas si Bea, pakiramdam ni Rafa ay tila nakahinga siya ng maluwag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan, si Attorney Leo Marasigan, isang batikang abogado. "Leo, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay paos. "Kailangan mong ilabas si Ara Reyes sa presinto at kailangan mong imbestigahan si Beatriz Alcantara. Lahat ang kanyang koneksyon sa asawa ko. Ang kanyang mga galaw sa loob ng mansyon." Nagulat si Leo sa pagmamadali ni Rafa. "Rafa, teka muna. Anong nangyayari?" Ikinuwento ni Rafa ang lahat. Ang pagdating ni Ara, ang paglala ng kondisyon ni Miko, ang pag-alis ni Bea, ang paghahanap niya kay Ara, ang pagbabalik nito, ang insidente sa kwarto ni Miko, ang pagdating ng pulis, at ang kanyang mga hinala kay Bea. Hindi niya nilimita ang kanyang sarili sa mga pangyayari, kundi pati na rin ang kanyang personal na pagdududa at pagkalito. "May nakita akong larawan, Leo," dagdag ni Rafa. "Si Bea at si Amanda. Magpinsan sila. At pakiramdam ko, may kinalaman si Bea sa nangyari kay Amanda." Ang boses ni Rafa ay puno ng matinding galit at pagsisisi. Nanginig ang kamay ni Leo. "Rafa, delikado ito. Kung totoo ang sinasabi mo, posibleng mas malalim pa ang koneksyon ni Bea. Kailangan kong malaman ang katotohanan, Leo. Para kay Ara, para kay Miko, at para kay Amanda." Agad na kumilos si Leo. Pagdating niya sa presinto, nakita niya si Ara na nakaupo sa isang sulok ng selda. Ang kanyang mga mata ay namamaga at pula, ngunit may matinding determinasyon. Ipinaliwanag ni Leo ang sitwasyon sa mga pulis at humiling ng masusing imbestigasyon. Sa mansyon, nagsimulang suriin ni Rafa ang lahat ng kamera sa loob ng kanyang bahay. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Habang pinapanood ang bawat footage, nakita niya si Bea na naglalagay ng micro sa kwarto ni Ara. Nakita niya si Bea na naglalagay ng kung ano sa inumin ni Miko. At pagkatapos ay itatago ang bote sa kanyang bulsa bago magkunwari na nababahala. Nakita rin niya ang pagtatangka ni Bea na isisi kay Ara ang pagkakabasag ng paso. Sa isang footage, nakita ni Rafa si Bea na nakikipag-usap sa isang lalaki sa labas ng mansyon at binibigyan niya ito ng isang sobre. Pagkatapos, ang lalaki ay tumawag ng pulis. Isang setup, isang malaking gawa-gawa. Nanginginig ang mga kamay ni Rafa habang pinapanood ang mga ebidensya. Ang lahat ng ito ay patunay. Si Bea, siya ang mastermind. Siya ang traidor. At siya, si Rafa, ay nabulagan. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakita ni Rafa ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama ni Bea. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga lumang sulat. Mga sulat mula kay Bea para kay Amanda, na puno ng matinding selos at pagkamuhi. Ang mga salita ay tila sumisigaw. "Bakit ikaw? Bakit hindi ako?" Ako ang nararapat sa kanya.
Ako ang nararapat sa posisyon mo. May nakita rin siyang diary ni Amanda. Binuksan niya ito. Sa isang pahina, nakasulat. Natatakot ako. Si Bea, ang pinsan ko. Nakikita ko ang galit sa mga mata niya. Pakiramdam ko, may pinaplano siya laban sa akin. Pakiramdam ko, hindi ako ligtas. Sa huling pahina, may nakasulat na isang mensahe, tila sinulat sa gitna ng matinding paghihirap. Patawarin mo ako, Rafa. Hindi ko na kaya. Mahal na mahal kita at si Miko. Pero kailangan kong umalis. Hindi ko kayang harapin ang mga demonyo ko. Sana ay mapatawad mo ako. Hindi pagpapakamatay. Hindi rin sakit. Ito ay isang uri ng pagtakas. Ang kanyang asawa ay pinahirapan ni Bea, itinulak sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Nag-alala si Amanda sa sarili niyang buhay dahil kay Bea. Nagkasala si Rafa sa kanyang sarili. Ang pagkawala ng kanyang asawa ay hindi lamang isang trahedya, kundi isang krimen na matagal nang naitago. Dahan-dahang lumabas si Rafa sa kwarto ni Bea. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na mga ebidensya. Ang kanyang mukha ay bato, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Pagbalik ni Bea sa mansyon, kasama niya ang isang abogadong kaibigan. Ngumiti si Bea, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtagumpay. Naku, Sir Rafa, buti naman at nagdesisyon na kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala kay Miko. Hindi sumagot. Si Rafa, tiningnan niya si Bea. Sinasabi mo na, Bea? Nagulat si Bea. Anong sinasabi mo? Si Rafa, ang lahat ng pinlano mo. Ang pagpapakamatay ng asawa ko. Ang pagtatangka mo kay Miko. Ang pagpapahamak mo kay Ara. Inilapag ni Rafa ang mga dokumento sa harap ni Bea. Ang mga larawan, ang mga sulat, ang micro, ang bote ng lason, ang footage mula sa kamera. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang abogado ay nagulat din sa dami ng ebidensya. Hindi ko ito pinaniwalaan noon, Bea. Malamig na sabi ni Rafa. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Isa kang demonyo na nagtago sa likod ng maskara ng isang anghel. Sinira mo ang pamilya ko, pinatay mo ang asawa ko, at sinubukan mong saktan ang anak ko, at pinahamak mo ang isang inosenteng tao. Naramdaman ni Bea ang matinding takot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na. Ang mga pulis na tinawagan ni Leo ay dumating. Beatriz Alcantara, inaaresto ka namin sa kasong attempted murder at sa pagiging kasabwat sa pagkamatay ni Amanda Hidalgo, sabi ng pulis. Nanigas si Bea. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi ko ginawa yan! Sigaw niya habang pilit na lumalaban. Ngunit wala siyang magawa. Dinala siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkamuhi. Nakatingin kay Rafa. Pagkatapos ng lahat, dumiretso si Rafa sa presinto. Nakita niya si Ara, na nakaupo pa rin sa selda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Ara, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Patawarin mo ako. Nabulagan ako. Nagkamali ako. Ang lahat ng sinabi ni Bea, kasinungalingan. Wala kang kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Rafa, lalo na ang mga salita nito. Sir, pinalabas na kita, sabi ni Rafa. Pinaimbestigahan ko si Bea. Siya ang may gawa ng lahat. Siya ang naglagay ng lason kay Miko. Siya ang may kinalaman sa pagkamatay ni Amanda. Siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Isang luha ang bumagsak sa pisngi ni Ara. Luha ng ginhawa. Luha ng sakit. Luha ng galit. Ngunit higit sa lahat, luha ng pag-unawa.
Salamat, sir. Bulong ni Ara. Ang kanyang boses ay paos. Hindi, Ara. Ako ang dapat magpasalamat. Niligtas mo si Miko. Niligtas mo kami. Lumuhod si Rafa sa harap ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Hindi ko kayang protektahan ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ko naprotektahan si Amanda. Hindi ko kayang protektahan si Miko. At hindi ko maprotektahan ka. Wala akong kakayahan na protektahan ang mga taong mahal ko. Hinawakan ni Rafa ang kamay ni Ara. Pakiusap, Ara. Huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming iwan ni Miko. Kailangan kita. Kailangan ka namin. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Nanatili si Miko sa ospital. Ang kanyang kondisyon ay kritikal pa rin. Si Rafa ay nasa tabi niya, kasama si Ara, na lumabas na sa presinto. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay tila isang bangungot. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na magkasama nilang haharapin ang lahat. Isang pag-asa para sa isang pamilya. Naramdaman ni Elara Ara Reyes ang pagkabigla nang makita niya si Don Rafael Hidalgo na nakaluhod sa kanyang harapan sa presinto. Ang kanyang mga salita ang paghingi ng tawad, ang pag-amin sa pagkakamali, ang pagkalantad sa kasamaan ni Bea ay tila musika sa kanyang tainga, ngunit may halong kirot. Hindi niya inaasahan ang gayong pagpapakumbaba mula sa isang taong tulad ni Rafa, isang mayaman at makapangyarihang negosyante. Ngunit ang mga mata ni Rafa ay nagsasabi ng katotohanan, puno ito ng pagsisisi at matinding takot para kay Miko. Sa muling pagbalik nila sa mansyon, kasama si Attorney Leo Marasigan, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito ang malamig at puno ng paghuhusgang lugar na iniwan niya. Ang tahimik na bahay ay tila may dalang bagong hangin, isang hangin ng pagbabago. Dumiretso sila sa ospital kung nasaan si Miko. Nadatnan nila si Miko na mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang balat ay maputla pa rin. Sa loob ng ilang araw, walang umalis sa tabi niya. Si Ara at Rafa ay nagpalitan ng pagbabantay. Isang senaryo na hindi nila inakala na mangyayari kailanman. Si Ara ang mas madalas na nakatutok kay Miko. Sa bawat pagsubo niya ng gamot, sa bawat paghaplos niya sa noo ng bata, naramdaman ni Ara ang unti-unting pagbabalik ng kanyang kaluluwa. Ang pagiging malapit niya kay Miko ay ang kanyang paggaling. Gising na siya, bulong ni Ara isang umaga, habang nakatingin kay Rafa na nakatulog sa sofa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Miko. Biglang bumukas ang mga mata ni Miko at isang malaking ngiti ang lumabas sa kanyang labi nang makita si Ara. "Mommy, Ara!" Mahina niyang sabi, at pilit na bumangon. Hindi napigilan ni Ara ang kanyang sarili na umiyak. Niyakap niya si Miko ng mahigpit at naramdaman niya ang matinding pagmamahal na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ito ang kanyang mithiin, ang kanyang want, ang makapagbigay ng pagmamahal sa isang bata. Ito rin ang kanyang need, ang maramdaman na mayroong nangangailangan sa kanya, na mayroong magmamahal sa kanya, at sa pamamagitan nito, mapatawad ang sarili. Nagising si Rafa sa tunog ng tawanan ni Miko. Nakita niya si Ara na nakayakap kay Miko. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafa. Napanood niya ang bawat kilos ni Ara. Ang pagiging matiyaga nito, ang pagiging malambing, ang pagiging mapagmahal. Hindi na niya nakita si Ara bilang isang simpleng yaya, kundi bilang isang ilaw, isang pag-asa sa kanyang madilim na mundo. Isang hapon, habang naglalakad si Ara sa hardin ng mansyon, lumapit si Rafa. "Ara," tawag niya, "gusto ko lang magpasalamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Miko." Umiling si Ara. "Wala po yung sir. Mahal ko po si Miko. Alam ko," sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay malambing. "Nakita ko kung paano mo siya inaalagaan. Parang
parang sarili mong anak. Naramdaman ni Ara ang kirot sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Ito na ang pagkakataon para maging tapat. Ganoon po talaga, sir. Kasi po, nawalan din po ako ng anak. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na iyon. Ano? 5 buwan po siya sa tiyan ko nang biglang nangyari po ang hindi inaasahan. Ang boses ni Ara ay nanginginig, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Sobrang sakit, sir. Pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat. Pakiramdam ko hindi ako naging sapat na ina. Ang bawat salita ay isang talim na sumugat sa kanyang kaluluwa. Ang bawat alaala ay isang suntok sa kanyang puso. Ang kanyang fatal flaw ay ang pagpipilit na sisihin ang sarili. Ang pagtanggap sa kanyang sarili bilang isang nabigong ina. Tahimik na nakinig si Rafa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Naramdaman niya ang sakit ni Ara. Ang pagkawala ng anak. Ang pakiramdam ng kawalan. Ito ang pakiramdam na matagal nang gumagapos sa kanya. Ako rin, Ara, bulong ni Rafa. Pakiramdam ko kasalanan ko ang pagkamatay ng asawa ko. Umupo siya sa tabi ni Ara sa isang bench sa hardin. Masyado akong naging abala sa trabaho. Hindi ko siya napansin. Hindi ko nakita ang kanyang pinagdadaanan. Ikinuwento ni Rafa ang lahat, ang matinding depresyon ni Amanda, ang kanyang pagiging abala, ang kanyang pagiging bulag sa mga senyales, ang kanyang sariling pagkaubos ng lakas para bumuo ng pamilya matapos mawala si Amanda. Ang kanyang fatal flaw ay ang kanyang pagiging masyadong nakatuon sa trabaho at material na bagay, at ang kanyang kawalan ng kakayahan na makita ang mga emosyonal na pangangailangan ng kanyang asawa. Hindi ko alam na ganoon ang nangyari, sir. Sabi ni Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Hindi mo po kasalanan iyon. Ginawa mo po ang lahat ng makakaya mo. Ang importante, nalaman mo na ang totoo. At ngayon, pwede na kayong magpatuloy. Pero, ang pagsisisi, Ara, ang pagsisisi ay mahirap bitawan. Alam ko po, sagot ni Ara. Pero hindi natin kailangang bitawan ang pagsisisi para magpatuloy. Kailangan lang nating tanggapin na nangyari ito. At sa bawat araw, gumawa ng paraan para maging mas mabuting tao para sa sarili natin at para sa mga taong mahal natin. Tiningnan ni Rafa si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang babaeng ito na mas marami pang pinagdaanan kaysa sa kanya ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Kinabukasan, dinalaw nila ang puntod ni Amanda. Tahimik silang naglakad. Bitbit ang isang bouquet ng mga puting rosas. Sa libingan ni Amanda, lumuhod si Rafa. Amanda, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Hindi ko nakita ang sakit mo. Hindi ko naintindihan ang pinagdadaanan mo. Sana ay mapatawad mo ako. Inilapag ni Rafa ang mga rosas sa puntod. Naramdaman niya ang isang matinding kalma na bumalot sa kanya. Hindi na ang sakit, hindi na ang pagsisisi, kundi ang pagtanggap. Hinawakan ni Ara ang balikat ni Rafa. Napakabuting tao mo, sir. Alam kong pinatawad ka na ni Amanda. Ngumiti si Rafa. Isang tunay na ngiti, isang ngiti na matagal nang nawawala sa kanyang mukha. Salamat, Ara. Sa lahat, ikaw ang nagbigay sa akin ng liwanag. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang ugnayan ay unti-unting lumalim. Ang kanilang mga usapan ay naging mas personal. Ang bawat pagtingin ay may dalang kahulugan. Ang bawat paglapit ay may dalang init. Isang gabi, habang nagpapahinga si Miko, nakaupo si Ara sa sofa, nagbabasa ng libro. Lumapit si Rafa at umupo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Gusto kong magpasalamat ulit, Ara, sabi ni Rafa. Wala po iyon, sir, sagot ni Ara, habang nakatingin sa libro. Hindi lang para kay Miko, sabi ni Rafa. Hinawakan ang kamay ni Ara.
Naramdaman ni Ara ang init ng kanyang palad, isang init na nagdulot ng kuryente sa kanyang katawan, kundi para sa akin. Niligtas mo ako mula sa dilim. Tinuruan mo akong magmahal ulit, hindi lang si Miko, kundi ang buhay. Tiningnan ni Ara si Rafa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay malambing. Naramdaman niya ang kanyang puso na kumakabog ng malakas. Ara, sabi ni Rafa habang hinahaplos ang kamay ni Ara. Alam ko na hindi ito madali. Alam ko na marami tayong pinagdaanan, ngunit gusto kong maging isang pamilya tayo. Gusto kong maging isang tunay na pamilya si Miko. At gusto kong ikaw ang maging ina niya. Gusto kong maging asawa kita. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Naramdaman niya ang matinding pagkabigla. Isang alok na hindi niya inaasahan. Isang alok na nagbigay ng pag-asa, ngunit may kasama ring takot. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa. Ang pag-asa na maging isang pamilya at ang takot sa muling pagkabigo. Nanigas si Elara Ara Reyes sa kinauupuan niya. Ang mga salita ni Don Rafael Hidalgo, gusto kong maging isang pamilya tayo. Gusto kong ikaw ang maging ina niya. Gusto kong maging asawa kita. Ay tila musika sa kanyang tainga, ngunit kasama nito ang matinding bigat ng pagkabigla. Isang alok na hindi niya inaasahan, isang pangarap na hindi niya kailanman inakala na magiging totoo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Isang halo ng takot at matinding kagalakan. Ang kanyang nakaraan, ang sakit ng pagkamatay ni Liam, ang takot na muling maranasan ang pagkawala, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit sa kanyang harapan, naroon si Rafa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. At sa silid, mahimbing na natutulog si Miko, ang bata na nagbigay sa kanya ng dahilan para muling mabuhay. Humawak si Rafa sa kamay ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, Ara, hindi ako nagmamadali. Kung hindi ka pa handa na iintindihan ko. Tumingin si Ara kay Rafa. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang pagmamahal na lumalabas sa bawat salita. Ito ang lalaking tinulungan niya. At siya, si Rafa, ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na muling makahinga. Handa ako, Sir Rafa. Mahinang sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Huwag na po kayong mag-alala. Handa po ako. Nagliwanag ang mukha ni Rafa. Niyakap niya si Ara ng mahigpit, isang yakap na puno ng ginhawa, kaligayahan, at pangako. Salamat, Ara. Maraming salamat. Ang balita ay mabilis na kumalat sa mansyon. Si Aling Nena at Manong Dante, ang hardinero, ay lubos na natuwa. Nakita nila ang lahat ng pinagdaanan ni Ara, ang pagmamahal nito kay Miko at ang pagbabago ni Rafa. Nagpasya si Rafa na magkaroon ng 2 seremonya, isang simple at pribadong kasal, at isang adoption ceremony para kay Miko. Nais niyang gawing formal ang kanilang pamilya, hindi lamang sa batas, kundi pati na rin sa puso. Ang mga paghahanda ay nagsimula. Hindi ito enggrande, ngunit puno ng pagmamahal. Si Ara ay abala sa pagpili ng simpleng puting damit, habang si Rafa ay nakikipag-ugnayan sa abogadong si Leo para sa adoption papers ni Miko. Si Miko, na unti-unting lumalakas, ay nagpatuloy sa pagtawag kay Ara ng mommy. Ang kanyang tawanan ay umalingaw-ngaw sa mansyon, isang tunog na nagbigay ng buhay sa bawat sulok. Isang araw, habang nag-ensayo si Ara ng kanyang vow, narinig niya ang boses ni Miko na tumatakbo sa hallway. Mommy! Daddy! Ngumiti si Ara. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang puso. Ito ang kanyang pamilya. Hindi ito ang pamilya na inaasahan niya, ngunit ito ang pamilya na nagpagaling sa kanyang mga sugat.
Dumating ang araw ng kasal. Simple lamang ito, sa hardin ng mansyon na napapalibutan ng mga bulaklak at berde. Ang ilang malalapit na kaibigan at miyembro ng pamilya ni Rafa ang dumalo para kay Ara. Ang pinakamahalaga ay ang presensya ni Miko na nakasuot ng maliit na barong Tagalog. Naglakad si Ara sa aisle. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Rafa. Ang lalaking minsang nagpahamak sa kanya ay siya na ngayon ang kanyang kapareha, ang kanyang kapilas. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Rafa, ang pangako ng isang bagong simula. Don Rafael Hidalgo, sabi Enje Pari, tinatanggap mo ba si Elara Reyes bilang iyong legal na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa inyo? Opo, Padre, matatag na sagot ni Rafa habang nakatingin kay Ara. Tinatanggap ko siya ng buong puso at ipinapangako kong mamahalin ko siya at poprotektahan habang buhay. Ipinapangako ko na magiging isang mabuting ama ako kay Miko at isang tapat na asawa sa iyo, Ara. Ang bawat salita ay puno ng sinseridad. Isang pangako na lampas sa mga batas at tradisyon. Elara Reyes, sabi ng pari. Tinatanggap mo ba si Don Rafael Hidalgo bilang iyong legal na asawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa inyo? Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Ara. Opo, Padre, mahina niyang sabi. Tinatanggap ko siya ng buong puso at ipinapangako kong mamahalin ko siya at aalagaan habang buhay. Ipinapangako ko na magiging isang mabuting ina ako kay Miko at isang tapat na asawa sa iyo, Rafa. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang at ipinapangako kong ibibigay ko ang lahat para maging isang tunay na pamilya tayo. Nagpalitan sila ng singsing. Ang bawat singsing ay tila isang patunay ng kanilang paglalakbay, ng kanilang paggaling, at ng kanilang bagong pag-asa. Maari mo nang halikan ang nobya, sabi ng pari. Marahang hinalikan ni Rafa si Ara sa noo. Isang halik na puno ng paggalang at pagmamahal. Hindi ito isang halik ng matinding simbuyo ng damdamin, kundi isang halik ng kapayapaan, ng pagtanggap, ng pagiging isang pamilya. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng maliit na salo-salo. Nagtawanan sila, nagkwentuhan, at nagdiwang. Si Miko ay tumatakbo sa paligid. Hinahabol ang kanyang mga lobo. Daddy! Mommy! Tawag ni Miko, habang niyakap si Ara at Rafa ng sabay. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng matinding kagalakan sa kanilang mga puso. Ito ang kanilang pamilya. Isang pamilya na nabuo hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad, at pag-unawa. Samantala, sa isang piitan, si Beatriz Bea Alcantara ay nakaupo sa isang sulok ng selda. Ang kanyang buhok ay gulong-gulo. Ang kanyang mukha ay matamlay. Ang kanyang mga plano ay naglaho. Ang kanyang mga pangarap ay nawasak. Ang kanyang obsesyon ay nagdulot lamang ng kanyang pagkawasak. Hindi ko maintindihan, bulong ni Bea sa kanyang sarili. Bakit? Bakit hindi ako? Bakit sila? Ang kanyang mga mata ay nanubig. At sa wakas, pinayagan niya ang kanyang sarili na umiyak. Umiyak siya hindi sa galit, kundi sa pagsisisi. Nagsimula niyang intindihin ang mga maling desisyon niya. Ang pagiging bulag niya sa sariling puot. Ang kanyang pagkamuhi ay nagdulot lamang ng kapahamakan sa kanya. Ito ang kanyang simula ng pagtanggap sa kanyang mga kasalanan. Isang proseso ng paggaling na matagal pa bago matapos. Sa mansyon ng mga Hidalgo, masigla ang buhay. Si Ara at Rafa ay namumuhay ng masaya, nagtutulungan sa pagpapalaki kay Miko. Ang mansyon na dating puno ng kalungkutan at lihim ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahal. Si Ara ay nagtatrabaho sa isang organisasyon na tumutulong sa mga ina na nawalan ng anak.
at ginagamit niya ang kanyang karanasan upang magbigay ng pag-asa sa iba. Si Rafa naman ay naging mas malapit sa kanyang pamilya at naging isang mas mabuting ama at asawa. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin, pinapanood si Miko na naglalaro. Hinawakan ni Rafa ang kamay ni Ara. "Salamat, mahal," bulong ni Rafa. "Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagiging ilaw sa buhay namin." Ngumiti si Ara at hinalikan si Rafa sa pisngi. "Salamat din, mahal. Salamat sa pagtanggap sa akin, sa pagmamahal mo sa akin, at sa pagbibigay sa akin ng pamilya." Niyakap ni Ara at Rafa si Miko. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa kanilang mga mata. Nakita ang pagmamahal, pag-asa, at kapayapaan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romantikong damdamin, kundi tungkol sa pagtanggap, pagpapatawad, at ang kakayahang bumuo ng isang pamilya mula sa mga piraso ng nasirang puso. Ang kanilang pagmamahal ang nagbigay ng pundasyon sa isang tahanan na puno ng init at walang hanggang kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Rafa. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, lubos po ang aming pasasalamat sa inyong pagtangkilik at paglaan ng oras upang pakinggan ang bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong suporta at pagsubaybay ay siyang naging inspirasyon namin upang buuin ang bawat linya, bawat eksena, at bawat emosyon. Bilang inyong scriptwriter, isang malaking pribilehiyo ang ibinahagi ko sa inyo ang paglalakbay ni Elara at Rafael, kasama ang munting anghel na si Miko. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang emosyonal na karanasan, isang paglalakbay na sumalamin sa mga kirot at saya ng buhay. Sa bawat pagsulat, naramdaman ko ang sakit, pag-asa, pagmamahal, at pagsubok na pinagdaanan ng ating mga tauhan. Naway sa pamamagitan ng kanilang kwento, na ipakita namin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na hindi lamang ito tungkol sa romantikong damdamin, kundi sa kakayahang magpatawad, maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Nais naming ipaalala na sa bawat pagsubok, mayroong pag-asa, at sa bawat kapatawaran, mayroong pagkakataon para sa bagong simula at mas malalim na koneksyon. Ang tunay na lakas ay nasa pagiging bukas ng puso, sa pagharap sa mga pagkakamali, at sa paghahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na panahon. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at pagsuporta. Umaasa kami na inyong natagpuan ang inyong sarili sa bawat karakter at nakapulot ng mahahalagang aral sa bawat arko ng kanilang buhay. Anong bahagi ng kwento ang pinaka nagpakilig, nagpaiyak, o nagbigay sa inyo ng pag-asa? Sabik po kaming malaman ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay. Mula sa puso, para sa puso, pusong lihim.